para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin ngayon at magpakailan. Isang payapang umaga para sa marami. Ang makarinig ng mga banal na salita pero naririndi habang inaawit ang papuri ng marami at siyang pinamumunuan ng pari, ng pari, ng pari, ng pari. Nanginginig ang kalamnan habang ang nakaitim ay pinagmamasdan doon sa unahan kung saan ay naglilinis-linisan sa harap ng karamihan, pero karamihan pala sa karamihan ay biktima rin ng karahasan. Kayong gumagawa ng kabutihan ay kapayapaan, ang kahihinatnan ay doon sa kalangitan, at ang mga gahaman at hindi marunong magtanaw at mag-alay sa simbahan ay kapupuutan at itatapon sa dagat-dagat ang apoy ng kasalanan. Kasalanan na paulit-ulit niyang ginawa at ginagawa. Papadalaga man o higit na mas bata ay hindi makawala sa higpit ng kanyang pagkapit sa mga kamay kong ipit na ipit habang mga mata ko'y nakapikit sa sakit. Ang sakit, hindi lang ng aking sinapit, pati na rin ang mga katotohanang si Padre ang nakasungkit. Mga mata ay natiling nakapikit hanggang sa siya'y makatapos. Mga banal na punla ay sa akin inihilamos habang mga kamay ay nanatiling nakagapos, naghihikahos, namamaltos, nakatapos. Hindi pa pala siya tapos. Ilang beses niyang ginawang laruan ng aking pinagkakaingat-ingatang katawan na di man lang magawang mahawakan ng Ginoong napupusuan, pero pinaglaruan nitong banal-banalan, pero masahol pa sa hayop ang karumihan ng banal-banalan. Inasusuklaman at pinandidirihan ng maraming kapabaihan, ngunit walang laban, nanatiling tikom at lihim sa lahat habang paulit-ulit na kumakalat ang mga dugo na napupunit na balat mula sa mga babaeng walang-wala na at salat lumaban ay hindi magawa ng karamihan dahil karamihan ay walang laban. Sa mga prailing kampon ni kamatayan, naguguluhan, nawawala sa katinuan, naghahari ang kahihiyan, dangal ay nauubusan ng daang kababaihan. Pinagsamantalahan, iniwan ang mga magulang na luhaan habang pinagmamasdan ng mga bali-baling katawan mula sa itaas ng kabundukan, ay ang inisip na paraan upang masalimuot na mundo ay matakasan. Marami nang naisip na tapusin ang buhay na binigay, maraming nangamatay at ngayon nasa kabilang buhay na ipinahiram. Kaya dapat mong mahalin ng tunay, gamitin sa matiwasay, kahit na dinudumihan pa. Sanay na ako sa palagi niyang ginagawa. Sa pagkuha ng puri pagtapos ng misa ay ginagahasa ng abang banal-banalan na hinahalikan ng madla sa kanyang kamay. Sanay na akong humiga sa malamig na sahig habang binabayo ng walang awa, at pagdakay iiwang tulala at muling lalabas at magpapahayag ng mga banal na salita. Sanay na akong mahalay. Isang mapayapang umaga para sa marami. Pagluha at bagyang mapait na pagngiti ang sa aking mukha ay namumutawi habang patuloy sa pagbasa. Ang halimaw na pari ay nandito ako, nakaupo sa bandang huli. Hindi mapakali, mga mata, mga kamay ay nangangati, mga luha at paghikbi ay hindi mapagtimpi habang inaalala ang sinapit sa kamay ng banal na hari ay nandito ako sa tabi. Habang ipit-ipit sa mga bisig ang mga baril na uusig at lulupig sa buhay nitong malaanghel ngayon ang tinig, agad na tumindig. Mga tenga ay nagpintig ng aking madinig ang mga huling salitang bibig kasi ng madumi niyang bibig. Sumainyo ang kapayapaan at sumainyo rin. Agad siyang napatingin sa akin na ngayon ay nanilisik ang mga tingin habang nakatutok sa puso niya ang aking baril ng aking tuluyang kalabitin. Nagawa ko rin